Yun, salang mo na. Napakaganda na ngayon ang panahon dito mga kapugi at lagi nang nasisikatan ng araw ang aming mga tanim dito sa taas ng bundok. Medyo tuyo na din dito ang lupa na aming dinadaanan kaya hindi na kami gaano nahirapan sa pag-akyat dito sa taas. Yumayabong na din dito yung aming mga tanim na pakwan at nagkakaroon na ito ng mga bulaklak at maliliit na bunga. Pero bago ako umakyat dito ng bundok mga kapugi ay naisipan ko magdala dito ng pantanim na malunggay. Nagputo lang ako dito ng sanga doon sa likod ng aming bahay. Matagal ko nang balak na magtanim dito ng malunggay sa taas ng bundok pero lagi ko lang ito nakakalimutan mga kapugi. Bale naghanap lang ako dito ng lupa na pagtatamnan sa area na malambot at lagi nasisikatan ng araw. Maganda na mayroon tayong tanim dito sa taas ng bundok mga kapugi para kapag magluto tayo dito ng may sabaw ay mayroon tayong dito mailagay na dahon sa ibabaw. Ibabalik ko lang sana itong tabo na aking ginamit kaso may napansin ako dito sa tanim nating upo. Yung kanyang ibang mga balag dito ay nakalaylay na at sa lupa na patungo. Kaya bago ko ipagpatuloy yung aking mga gawain ay inayos ko na muna ito. Kukuha nga pala tayo dito ng laman ng kamuting kahoy mga kapugi dahil magluluto daw dito ng aking asawa ng kasabaki at ito ko lang din ito kinuha sa gilid ng ating mga tanim. Sa ibaba ng ating tinatapakan ay mabangi na at medyo matarik pero okay lang kahit mahulog ka dito dahil marami ka namang kahoy na makakapitan. Huwag lang lumusot ang iyong katawan dahil siguradong sa ibaba ka na maaabutan. Aray. Ang laki laman mga kapugi. Okay. Yung ibang laman niya, parte, bali na bulok na ito mga kapugi ito. Nabulok na. Matagal na kasi itong kanan natin, mga isang taon na siguro ito. Ngayon na tayo kumuha ulit ng laman ng kamuting kahoy. Ang lambot kasi ng lupa dito mga kapugi. Malaki. At bago ko ito dadalhin sa ating treehouse mga kapugi ay hinugasan ko na muna ito sa inimbak namin na tubig ulan para pagdating doon sa taas ay babalatan na lang. Marami pa kasi itong nakadikit na lupa. Kailangan natin itong alisin para malinis naman siya tingnan. Tingnan natin ito. Nandito din yung aking asawa sa itaas ng treehouse mga kapugi. Nagluluto siya dito ng kanin para sa pananghalian namin. Inabot ko sa kanya itong aking nakuhang laman ng kamuting kahoy para mamayang hapon ay amin na din itong lulutuin. Sakto ay dumating din dito yung aking biyanan mga kapugi.
May meeting kasi ang mga senyor sa barangay. Pagkatapos niya doon ay umakyat siya kagad dito ng bundok para mag-asikaso dito ng kanyang mga tanim. May dala din siya dito na urea na abono dahil mag-aabono siya dito ng tanim niyang pakwan. Ako naman ay mag-aani ulit dito ng tanim naming pipino. Bali pangalawang ani ko na pala ito mga kapugi. Kaya medyo madami-dami na dito yung aking mga nakukuha. Hindi na din pala nagsusuot ng buta dito ang aking biyanan. Medyo mayabong na kasi dito ang kanyang tanim na pakwan. Kaya kapag magsusuot pa siya dito ng buta, ay baka matatapakan yung mga balag na kanyang dinadaanan. Ayaw ba? Tulog. Yeah. Umakyat na pala ako dito ng treehouse mga kapugi at sakto ay nagpeprito dito ng isda ang aking asawa. Habang abala dito sa pag-abono ng tanim itong aking biyanan, ako naman ay kumuha dito ng dahon ng saging sa gitna ng aming taniman. Dahil sa dahon ng saging kami mananangalian mga kapugi. Dahil medyo mainit na dito ang ating kapaligiran, kaya nagpasya na dito ang aking biyanan na magpahinga. Nakikita ang pelikula ko gabi? Nagpainit pala dito ang aking asawa ng tubig dahil gusto dito ng aking biyanan na magkape. Habang nag-aantay ay nagduyan na muna dito sa ilalim ng ating treehouse para ma-relax na din dito ang kanyang pagod ng katawan habang nakatingin sa magandang tanawin. Ako naman ay abala sa pagbubungkal dito ng lupa sa tanim nating okra habang ang aking asawa naman ay nag-aasikaso dito ng aming pananghalian. Nagsalad na din siya dito ng pipino para pangdagdag dito sa aming pangulam. Tapos nung kumulo na itong ating tubig, ay tinawag na kami ditong dalawa para magkape. Ito yung ugali ng Pilipino mga kapugi. Kahit ang haling tapat ay kape pa rin ang inatupag. Lalo itong aking biyanan, kapag sobrang pagod dito, ay nagpapatimpla kagad dito ng kape. At ito na din kasi nakasanayan namin dito sa bundok. Parang ito na din kasi ang banding namin habang nagkakape. Tamang pahinga na din habang nagkakwentuhan. Maya't maya kinuha ko na dito ang dahon ng saging. Inilatag na dito sa ating lamisa para lagyan na ng kanin. Nagutom na kasi dito ang aking asawa. Kaya sa oras na ito ay kami ay manananghalian na. Ulam namin dito ay pritong isda at may kasamang salad na pipino. Simpleng ulam dito sa ating treehouse. Pero sobrang napakasarap at nakakaganang kumain. So paano mga kapugi, kain po tayo. Ulo. Kawayan. May rapong babae. Pagkatapos naming mananghalian dito mga kapugi, ay umalis na muna kami ditong dalawa ng aking biyanan dahil pumunta kami dun sa malayong area para kumuha ng kawayan. At habang naiwan dito ang aking asawa, ay inaasikaso niya na ang nakuha nating laman ng kamunting kahoy dahil magluluto siya dito ng kasabakik mga kapugi. At dito lang din natin isasalang sa ating ginawang DIY ubin. Pagkalipas ng mga ilang minuto ay nakabalik na kami dito ng aking biyanan at may daladalang tigi-isang puno ng kawayan dahil gagamitin natin ito sa paggawa ng dinding doon sa ibaba ng ating treehouse. Medyo napagod kami dito sa pagbubuhat dahil sa 2 beses lang kami nagpahinga sa daan. Malayo-layo din kasi yung aming kinawanan nito mga kapugi. Buti na nga lang hindi ganong madulas itong ating dinadaanan kaya hindi tayo ganong nahirapan sa paglalakad at tamang pahinga lang muna dito ang aking biyanan sa ibaba ng treehouse at tinignan kung sakto na itong aming kawayan na kinuha dito sa gagawin namin dinding.
Nagsimula na rin ako dito magatong sa ating ginawang DIY oven para uminit na kagad ang loob nito mga kapugi. At ito na rin nagpatunaw ng margarine itong aking asawa na ilagay dun sa kinuskos niyang laman ng kamuting kahoy. Maglulot tayo. Ayan, di ba? Oo. Mahal kasi kaya Bali nalagyan pa namin ito ng gata mga kapugi. Kaso nung paglagay namin akala namin nakarecord na ang kamera. Bali yung mga sangkap namin dito na inailagay ay tinunaw na margarine, asukal, isang latang gatas at isang basong gata. Bali tinansya lang namin ito sa paglagay para sumakto ang timplada sa aming panlasa. napakainit eh. Blood. Kami sa Pagpuli pa. Liwa. Ano naman ada. At habang nag-aantay kaming maluto ito, ay tamang tambay lang muna kami dito sa third floor ng ating treehouse. Dahil napaka-presko at mahangin dito sa taas mga kapugi kahit na mainit na dito ang panahon. Bali napatunaw ako dito na may natamis na asukal mga kapugi habang nakasalang pa itong aming ginawang kasaba cake. Kapag malapit na maluto ito ay itong tinunaw na asukal ang gagamitin namin pan-toppings. Inalis na muna namin ito sa pagkakasalang para malagyan na ng asukal dito sa itaas. At nang mapahiran na ang bawat sulok nito ay binalik namin ulit sa loob ng DIY oven para tuluyan ng maluto ito mga kapugi. At ang kabuuan ng pagkakasalang namin nito ay 1 oras lang din. Pinabi! Ayos? Ganda! Lambot! Hindi. Yun, salang mo na. alam maglamig yung tanong bebe. Kaya nag-aantay pa mga katsito na sarang. Okay man. Garayan mo na tapos ibaba mo. Wow, sarap. Buusok. Lakas naman. Lalo na pag malamig na ito, masarap to. Masarap. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Ano natin ng pizza? Yun, ako sa inyo. Yummy. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.